Signs you don't waste your 20s. At sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang mga signs na hindi mo na-waste ang iyong 20s. Sa kalagayan ko, ako ay 27 years old na sa darating na April 25, 2026. At sa tingin ko magti-30 na ako. Kaya kinontent ko tong video na ito at sa tingin ko hindi ko na-waste ang aking 20s kasi ginawa ko yung mga bagay na ganito. Alright? Yung 5 signs, okay? Ang sign number 3, ang pinakamahirap sa lahat. At abangan nyo na lang ang 5 na last. Kaya last na number 5 na pinakamaganda sa na to, sa malalaman nyo, okay? Kaya makinig lang kayong mabuti. Alright. Sign number 1, you know yourself. Hindi mo masasayang ngayong 20s kapag alam mo ang iyong sarili. Alright? Mababasa sa Efeso 4:14 hanggang 15 upang tayo wag nang maging bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng mga hangin na aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng mga kamalian, kundi nagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay nagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kanya na siyang Pangulo sa makatuwid baga si Kristo. Alright? Sa ngayon, di mo na waste ang iyong 20s kapag hindi mo dinadaya ang iyong sarili sa mga hangin na magkabi-kabilang aral. Ibig sabihin ay hindi ka sumusunod sa mga ideolohiya dito sa YouTube na red pill, blue pill, at black pill at anumang pills na ideology na nasisira ang iyong paniniwala sa pagiging Kristiyano. Kunyari payo ng red pill na dapat kumita ka ng pera, nakakalimutan mo na yung Diyos pag kumikita ka ng pera. At payo naman ng black pill na kailangan maging pogi ka, parang hindi ka na naniniwala sa Diyos kasi ang mga black pill content creator ay hindi naniniwala sa Diyos. Alright, huwag kang papadaya, okay? Huwag ka nang maging bata pa. Alright, maging mature ka na. Yun yung kapag kilala mo ang iyong sarili, maging mature ka para kilalanin mo yung tunay na Kristo. Alright, sa kalagayan ko, kilala ko ng tunay na Kristo. Pinapangaral sa amin kung sino ba talaga si Kristo sa MCGI, Members Church of God International. Panoorin mo ang dating daan, makikilala mo ang si Kristo. Alright? At kilala mo ang sarili mo, kilala mo ang Diyos. Yun yung pinakamahalaga na hindi mo na waste ang iyong 20s. Kasi kapag kilala mo ang sarili mo, alam mo naman kung sinasadya mo ba o hindi yung mga kasalanang ginagawa mo. At ang Diyos naman ay willing magpatawad kapag ikaw ay nagkasala. Kaya kapag kilala mo ang Diyos at kilala mo ang iyong sarili, advantage mo ito sa iyong self-improvement. Alright? Kapag kilala mo ang iyong sarili, malalaman mo ang iyong mga kahinaan at mga kalakasan. Sa kalagayan ko, ang kahinaan ko, ako ay bobo, mahirap ako magkabisado, palaging nasa puso lang at isip ko. Madali akong ako ay creative sa video ito, kaya yun yung advantage ko. Alright, maging creative sa inyo. Kaya yung nag-play ako ng Plant vs Zombie bilang para tumaas yung audience retention nyo kasi nabe-brainrot kayo mga brothers Kaya hindi kayo maka-focus sa sinasabi ko kapag picture lang yung pinakita ko na isang bagay na improvement. Okay? Number 2, there's room for improvement, YouTube, money, etc. At kung malaman mo na hindi mo na waste ang iyong 20s, number 2, na hindi ka na meron kang improvement, okay, sa pag-YouTube mo. Katulad ko na nasa YouTube ay kailangan kong mag-improve, okay? Kailangan kong itaas yung audience retention, kailangan kong gumawa ng paraan para mag-improve ang channel na ito. Sa kalagayan ko, mag-improve ng channel na ito kasi dati nagsasalita ako sa script para mabilis na lang, ay nagsasalita na ako sa puso at isip. Nasa isip ko lahat ng sasabihin ko mga brothers, kaya wag kayong maboard at kaya kung pamali-mali na salita, siniisip ko yung sinabi ko at malalaman mo lahat ng nag-improve ang channel na ito
ay base sa sa mga nalaman kong mga natutunan ko na mga past mistakes. Alright, there's room for improvement kung paano mag-YouTube, paano kumita ng pera, etc. Alright, at eto, mas mabuti na kapag habang bata ka pa ay dahil sa pagiging YouTuber mo ay marami kang pagkakamali, alright? Marami kang ito yung yung warning sa atin ng Diyos kapag nag-YouTuber tayo na papalalo tayo o kaya pag magiging mayabang tayo pag naging YouTuber, kaya payo ko na maging mapagpakumbaba tayo kapag nag-YouTuber. Alright? Ito yung hula na sa mga YouTubers sa panahon ngayon na nababasa sa Biblia na ikalawang Timoteo 1 hanggang 3. Alright, dapat alamin mo ito, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwaid sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, mga walang katutubong pag-ibig, walang paglulumbang, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga babangis at hindi mga maibigin sa mabuti. Talagang ito ang hula sa mga YouTuber sa panahon ngayon ng social media, sa digital age. Alright? Talagang ganun na mababasa sa dos na maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. May mga YouTuber na mura ng mura. Talagang may ganun na nagiging mayabang yung mga YouTuber at magiging palabintangin na ginagawa nila ng content yung mga ibang YouTuber na na feeling nila na sila yung mabuti, ganun, kinikriticize nila, ganun yung kalagayan ng mga YouTuber sa panahon ngayon na walang katutubong pag-ibig, kaya feeling niya magaling siya mapagpalalo, ganun yung natin, kaya I warned you na bilang self-improvement dito sa YouTube ay maging mapagpakumbaba ka. Alright? Yun yung 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 kalagayang hindi mo nasayang yung 20s kapag nag-improve ka ng sumusunod sa Diyos, na hindi ka nagpapalalo at hindi mo ginagawa yung mga ginagawa ng mga YouTuber na mga ito. Alright? At sa number 3 na isang bagay na pinakamahirap na para hindi mo masayang ngayon 20s na nasa Diyos tayo ay be contented, alright? Mababasa sa Hebreo 5, magsilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa iyong tinatangkilig, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Ito yung pangako ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya, alright? Kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya, gumagawa ng mabuti, tapos hindi ka niya pababayaan, na kasi may mga ganun na YouTuber na dahil sa kumikita na yung pera, marami ng perang kinakita, ay nakakalimutan na nila ang Diyos. Nagiging maibigin na sila sa salapi. Alright? Kaya ako naman na hindi na ako magiging greedy. Kayo rin, brothers, wag kayong maging greedy dito sa YouTube para lang magkaroon ng views na maraming tao na masisiraan na bali para lang sa magka-prank at sisiraan mo yung ibang tao para lang magkapera ka dito sa YouTube. Magpa-prank ka ng ibang tao para lang sumita ka ng maraming pera, mali yun. Alright, wag tayo magsiibig sa salapi dito sa YouTube. Alright, alam ko malaki ang kitaan dito sa YouTube kapag maraming views. Alright, pero wag nating kakalimutan ng Diyos. Wag kang iibig sa salapi dito sa YouTube, alright? Na isang bagay na wag mo sasayangin ang isang bagay na hindi mo nasayang yung buhay kapag kumikita ka ng ng malaki dito sa YouTube. At salamat sa Diyos. Siguro kalooban ng Diyos na hindi ako kumita ng malaki dito sa YouTube. Ang sahod ko yearly para lang para lang ipakita sa akin ng Diyos na, Brad April, magpakumbaba ka para kumita at para na na magpakumbaba ako, para kasi sa Diyos nanggagaling kung papalaguin niya ba yung YouTube ko o hindi.
talagang kapangyarihan ng Diyos na kumuunti yung views ko kasi upload ako ng upload, wala naman, di naman ko dumadami yung views. Siguro kalooban ng Diyos na ganun yung kalagayan ko na kaunti lang yung views para magpakumbaba ako, okay? Yun yung ano, yung hindi ko nasayang ang aking 20s sa pamamagitan ng YouTube channel na ito na hindi ako umasa ako sa magagawa ng Diyos na umilag ako sa pag-ibig sa lapi at umasa ako sa Diyos na hindi niya ako pababayaan, okay? Hangga't nandyan yung magulang ko, hindi ako pababayaan ng Diyos, okay? Love your At number 4, love yourself. Alright? Ito yung na pang-apat na hindi mo nasayang yung oras ay na naibigin mo ang iyong sarili. Alright? Sa mababasa sa Mateo 22:37 hanggang 39, at sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos, at akalawang katulad na ito ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa, magbigay ka sa mga nagugutom at gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo bilang pagmamahal sa iyong sarili, bilang pagpapakita na mahal mo rin ng Diyos ng buong kaluluwa mo at ng buong puso mo. Kasi kung mahal mo ang Diyos, ibigin mo rin ng kapwa mo, okay? At maipapakita mo ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili kasi mahal mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng luksmaxing. Nagluloksmaxing ka, kumakain ka ng gulay at nag-skincare kasi mahal mo ang sarili mo, gusto mo yung sarili mo para lang mag-ibig ka ng mga tao kung pogi ka na. Okay? Hindi lang sa pagluloksmaxing, pati rin sa paggawa mo ng mabuti sa charity event na kung iniibig mo yung sarili mo, ayaw mo nang nagugutom dahil nga mahal mo ang sarili mo na huwag kang magutom, ibibigay mo sa kapwa mo yung yung pagkain, okay? Papakainin mo yung kapwa mo sa charity event kapag nasa MCGI Cares ka, okay? At napapakita ito na iniibig mo ang Panginoon mong Diyos base sa kung iniibig mo ang sarili ang iyong kapwa. Alright? Sa kalagayan ko na YouTuber, tuturuan ko kayo ng gumawa ng mabuti dito sa channel na ito para lang maturuan ko kayo na mga talata sa Biblia, okay? Na ibigin ninyo ang Diyos ng buong puso nyo na sa isang bagay na hindi mo nasayang yung 20s kapag inibig mo ang Diyos ng buong puso mo at ibigin mo ang iyong kapwa mo ng iyong sarili. Hindi mo nasayang kasi ganun na I tell myself na hindi ko talaga nasayang kasi umibig ako eh. Alright? Na nakagawa ako ng mabuti eh. Kaya hindi ko nasayang ang aking 20s. Alright? At the last na isang bagay na hindi mo nasayang sa iyong 20s ay sa iyong kabataan. Hindi mo nasayang ay mababasa sa Ecclesiastes 12:1, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, lalo na ang dumating ang masamang araw at sa mga taong ay lumapit, apagkat iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga iyon. Habang bata pa lang tayo, we must serve God in all of your heart, na mahal natin ng Diyos na gumawa na tayo ng mabuti habang bata pa. Sa kalagayan ko ay assure ko na hindi ko nasayang ang aking oras kasi nung kabataan ko naglingkod na ako sa Diyos, okay? Naalala ko nung nag-hallucination ako na akala ko darating na si Kristo nung araw na yun na nagpapasalamat ako sa Diyos na ano na halimbawa ni Kuya Daniel sa akin. Ginawa ko halimbawa ni Kuya Daniel na habang bata pa maglingkod na sa Diyos. Kabataan na makadiyos, kabataan na magalang, kabatang masunurin, magpagabay ng magulang. Yun yung kanta na kabataan, ano, yun yung, yun yung na kinanta sa akin ni Kuya Daniel nung bilang hinalimbawa ko na na kabataang naglingkod muna sa Diyos
para hindi masayang yung oras. Pag dumating man yung araw ng darating na si Kristo, ay nagawa ko ng aking tungkulin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi ko nasayang ang aking oras sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ko nasayang ang aking 20s kasi ginugol ko ang buo kong 20s kasi naanib ako 20 years old at 6 years na ako dito sa choir. Kaya na-assure ko nasigurado ko na naglingkod ako sa Diyos ng buong puso ko ng ng ginawa kong halimbawa ni Kuya Daniel na ganun. Sa ngayon na-hold ako sa choir kaya isang bagay na kinalulungkot ko. Kaya may pag-asa pa rin ako kasi gina-appreciate pa rin ni Kuya Daniel. Yung I truly do appreciate you and I thank God for you. God gave me the wonderful serving God together. Together by MCGI. Kaya na-appreciate din ni Kuya Daniel yung ginawa ko na bilang halimbawa sa mga kabataan na maglingkod na sa kanya habang kabataan pa. At inamin ko sa sarili ko, nagkakasala pa rin ako, makasalanan ako. Kaya hindi ko na-waste ang aking 20s kasi ganun pa rin, nagkakasala pa rin ako. Kaya wag natin ibalik natin yung pagkakataon natin sa Diyos na habang may pagkakataon gumawa ng mabuti, okay? Mababasa mo yan sa Galatia 6:10. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat ng lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. At habang may pagkakataon pa, habang bata ka pa, may lakas, gamitin natin ang lakas natin sa paglilingkod sa Diyos. Alright? At hindi ko nasayang ang aking 20s kasi naglingkod ako sa Diyos, okay? Nasigurado ko na maliligtas ako kung ano man ang paraan. At inaamin ko na hindi ako perfect. Hindi naman sa pagmamalaki na ganito yung nagawa ko kaya ako naging ganyan. Buong pagpapakumbaba na nagawa kong lahat ng mga bagay na ito ay dahil sa Diyos. Okay, sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kung hindi ako pinapatawad ng Diyos, di sana manatili pa rin akong marumi. Gumagawa pa rin ng kasalanan. Dahil nga nililinis ako ng Diyos, kaya ako nakagawa ng mabuti. Inaamin ko sa kasalukuyang panahon na nagkakasala ako, nagpapakababa ako, na binabababa ko yung aking sarili, may sign ng pagpapakumbaba na umalis muna sa choir para magbulay-bulay sa aking sarili na pagsisiyan ng aking kasalanan para lang makabalik ako ulit sa choir. Okay? Kaya sa kalagayan ko, wag niyong gagayahin mga bad example, mga maling halimbawa ko. Kaya nangyari yung mga masamang halimbawa na nanood ako ng corn para lang maging palatandaan sa inyo na mali yung ginawa ko. Nakakahiya yung ginawa ko, okay? Para lang maging open sa inyo na wag niyo akong gayahin kung mali ang ginagawa ko. Ang tularan niyo sa akin yung mga mabubuti. Tanging mabuti lamang ang gagayahin niyo sa akin bilang trabaho ko na maging halimbawa ni Kristo. Correct? Gusto ko talaga na maging mabuti. Ayokong gumawa ng masama. I hate evil. I hate doing evil. Alright? Kahit na ilang beses pa akong madapa at magkasala, may pag-asa pa rin ako. Ang Diyos ay laging handa na tayo patawarin. Ibig ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Mababasa mo yan sa unang Timoteo 3 at 2, unang Timoteo 2:3 hanggang 5 na ito ay mabuti, nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na lahat ng tao mga ligtas at makaalam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Alright, kung may kasalanan man tayo, nagkakasala tayo at hindi naman ma-perfect, ay nandoon si Kristo. Siya yung tagapamagitan natin sa Diyos na si Kristo. Alright, hindi mo man makaya, hindi mo man ma-perfect, at least si Kristo perfect. At sa kalagayan ko, gusto ko talagang maging perfect Gusto ko pa talagang maging dapat
Kaya maging aral sana ito sa inyo, okay? At hanggang dito na lang na hindi mo nasayang na yung 20s kapag alam mo yung 5 signs na ito. Kung hindi ka nakaka-relate, ang relihiyon ko ay MCGI, Members Church of God International. Meron kaming mass indoctrination sa every weekdays at panoorin mo lang, okay? Panalaman mo ang mga ibig ko sabihin. Kapag once na malaman mo na, makaka-relate ka na, okay? Okay lang kaunti yung Diyos ko, okay? Kasi kaunti lang ang mga taong nakaka-relate, kaunti lang ang mga taong nagbabanal. Kaya so looks max to your potential. It's not over until you win your crush. So more videos to come, one at a time, if God willing. And see you in the next video.